Napansin mo ba, mahal ka naman ng asawa mo pero minsan pakiramdam mo, kulang pa din? Hindi mo ma-explain, wala naman siyang ginagawang masama, pero may lungkot ay hindi mo ma-pinpoint kung saan galing. Hi guys! Welcome back sa Pinoy Advice. Today, pag-uusapan natin ang isang bagay na sobrang common sa mag-asawa, pero bihirang maintindihan ng malalim. Yung pakiramdam na mahal niya ako pero parang hindi ko ramdam. At madalas ang dahilan nito ay magkaiba kayo ng love language. Pero mas malalim pa doon ang issue. Merong isang wife na nagkwento. Sabi niya, hindi na ako nilalambing ng asawa ko. Parang wala na yung dating sweetness. Pero nung nakausap ko yung husband, ang sabi naman niya, ano pa bang kulang? Maaga akong gumigising, nagtatrabaho ako, binabayaran ko lahat, inaayos ko ang bahay, ginagawa kong lahat para sa pamilya. You see? Pareho silang sincere, pareho silang pagod, pareho silang nagmamahal, pero pareho ba silang malungkot? Oo, dahil pareho nilang iniisip na hindi niya ako naiintindihan. Sa psychology, may tinatawag na emotional validation. Hindi sapat na ginagawa mo ang tama. Kailangan maramdaman ng partner mo na nakikita mo siya, naiintindihan mo siya, at napapansin mo siya. Ang wife, ang kailangan niya ay connection, presence, words, time. Ang husband, ang iniisip niya ay responsibility, provision, action. Pareho silang tama, pero hindi sila nagtatagpo. At kapag hindi mo nararamdaman na naiintindihan ka, doon pumapasok ang lungkot na hindi mo maipaliwanag. Hindi ka galit, nalulungkot ka. Lahat ng tao may desire na ma-see o makita. Hindi lang makita physically, kundi makita kung sino ka at ano ang nararamdaman mo. Kapag pakiramdam mo, hindi ka nakikita ng asawa mo, doon nagsisimula ang emotional distance. Hindi dahil masama siya, kundi dahil hindi kayo nagkakaintindihan sa paraan ng pagmamahal. Habang tumatagal, ang wife naiipon ng sama ng loob dahil hindi niya ramdam ang lambing. Ang husband naman naiipon ng pagod dahil pakiramdam niya hindi na-appreciate ang effort niya. Hanggang sa pareho nilang silang tahimik, dito nagsisimula ang lamig. Ito ang mga practical steps that you can do. Sabihin mo, ganito ko nararamdaman ang love. Tanungin mo siya, paano ka ba magpakita ng love? You have to intindihin at hindi kontrahin. Pareho kayong mag-adjust. Ang goal ay hindi ako ang tama. Ang goal ay magkakaintindihan tayo. Ano yung mga nami-miss ng mga couple? Akala ng marami, kulang ang effort, pero ang totoo, kulang ang pag-uusap tungkol sa emotions. Hindi niyo na pag-uusapan kung paano niyo ba gustong mahalin. Ang turning point nito ay, kapag naiintindihan niyo na to, bababa ang tampuhan, nadami ang appreciation, lalapit ulit ang loob niyo sa isa't isa. Kasi, mararamdaman niyo na nakikita niyo ang isa't isa. Sabi sa 1 Corinthians 16:14, let all that you do be done in love. Hindi lang ito tungkol sa paggawa. Ito ay tungkol sa pag-intindi at pagtanaw sa puso ng partner mo. Sa marriage, hindi sapat na mahal mo siya. Kailangan maramdaman niya na naiintindihan mo siya. Kung nakarelate ka dito, pakinggan niyo itong mag-asawa. Baka ito na ang pag-uusap na kailangan niyo. Hanggang sa muli, paalam!